Pangalawang uri, yung kahihiyan ng iyong kapatid. Kasalanan ng iyong kapatid. Itong dapat natin bigyan diin. Ang tinutukoy dito sa hadith, at hindi applicable yung nabanggit natin, at uulitin natin ulit para mas maunawaan natin. Ang tinutukoy dito, halimbawa yung kapatid mo. Kapatid mo, nakita mong gumawa ng haram. Nakita mong nadapa, natisod, o nakagawa ng kamalian o kahiyan o kasalanan. No? Hindi niya isinapubliko. O nalaman mo na may nagawa si kapatid. Huwag mong isiwalat. Ipmaritis. Kasi ito, makapapasok ka sa atin, pagtakpan mong kapatid mo, pagtatakpan ka rin ni Allah. Kasi yung kapatid mo, maring ayaw niyang malaman ng iba. Hindi niya isinapubliko, Nakita mo lang na maaring pumasok sa hotel o di kaya. Pero yung inkar, yung pagsita, pagpayo, okay kung kaya mong payuhan, hindi mo ibig sabihin na hihimik ka. Okay, hindi mo nakakausapin. Pwede mong kausapin sa mabuting parang, kapatid, haram yan. Ang tinutukoy dito yung isisiwalat mo. Problema pa ngayon, sa pagmamarites, high-tech ngayon. Ang bilis. Sister, bro, tayo lang. Alam mo, nakita ko si kapatid. Subhanallah. Yung sinabihan mo rin, gano'n din. Sasabihin ng isang kaibigan, kapatid, tayo lang, Amana, kunwari. Gano'n din, hanggang sa palipat-lipat. Gano'n din, bubulungan, yung kapatid niya, alam mo, tayo lang, huwag mo ipagsabi. Bubulungin, gano'n din. Sasabihin doon sa malapit na, kapatid, alam mo ba? Kasi gusto niya para mapahiya si kapatid. Subhanallah. Yung pagmamarites, medyo limitasyon, lagyan natin ng limitasyon. Subhanallah. Kasi kabilang niya sa panlilibak. Pero yung pagsita, pwede mong idaan. Hindi naman sinabi na mananahimik ka na, ikukubli ay mananahimik ka na. Kasi sabi naman man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi ila akhir. Kung makakita sa inyo ng haram, baguhin niya. Kung niya kaya sa kamay, sa dila, sitahin mo. Kung kaibigan mo, kapatid mo, pwede mong kausapin sa mabuting paraan na hindi kayo mag-aaway. O kahit sa chat, ganyan, huwag mo lang isiwalat, payuhan mo. Na haram yan, kapatid, nakita ko na inabutan ka ng ganito, ng riba. Alam mo ba na haram yan? Sisitahin mo. I-inkar mo. Sasabihin mo sa kanya yung haram. O di kaya, kung ang mabuting paraan lamang para magbago siya ay sabihin mo sa imam lang na pwedeng ang layunin mo talaga ay para payuhan ng kapatid, pwede mo iparating sa imam. Kasi yung imam, alam natin imam, ustad, mapagkakatiwalaan. At ang layunin mo para iparating sa kanya na yung isa sa komunidad ay gumagawa ng haram. Para siya nang bahala. Kasi kabilang to sa mga may autoridad, yung mga imam. Hindi makakapasok dito yung ginagawa ng haram na maaring makapinsala sa iba. Maaring makapinsala sa iba. Katulad kunyari na magnanakaw. Na taong magnanakaw. Alam nga naman pagtatakpan mo. Kilala na siyang magnanakaw. Kung payuhan, ayaw pa rin tumigil, isiwalat mo sa mga bahay para ma-aware sila. Hindi yung mapapabilang sa haram o panlilibak. Wajib yan. O di kaya yung gumagawa ng haram na kailangan nang isinumbong mo sa imam, ibang usapan na Hindi ba applicable dito itong nabanggit natin na itong gumagawa ng haram sa social media, kailangan sitahin ng ating mga ulama, true, publiko din para hindi pamarisan.
Kasi ginajustify nila dapat payuhan nyo sa private. Kung payuhan sa private, titigil sila. Okay, pinayuhan ng ating mga wala sa pakwan. Hindi na tumitigil itong mga Islamic vloggers halimbawa. Kailangan sitahin sa paraang publiko din para hindi pamarisan. Kasi kung hihimik, tatahimik tayo, iisipin ng lata, halal yan. Tingnan mo mga ulama na nahihimik sa haram. Pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa mabuting paraan, hindi, walang pamamaya o pinamaliit natin. Sisitahin natin na haram. Kahit sino pa may vloggers, kahit sino pa yung artista. Basta nakaugnay sa relihiyon at nagawa, naging trending o ano pa man, nasiwalat sa Facebook, sisitahin natin sa publiko. At hindi tayo matatakot dahil relihiyon ang usapan. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani wa fa in lam yastati' ila akhir al-hadith fa biqalbihi. Sino mang makakita ng haram, munkar, sitayin niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ibig sabihin, may authorization ka, authorized ka. Magulang ka, pwede mong sitahin yung anak mo sa pamamagitan ng kamay. Yung pulis o ganyan pa man, kung hindi kaya sa dilak, ito ang karamihan. Ipapahayag natin na haram ito ay bid'ah, ito ay haram, ito ay ligaw na akida. Wajib yan, katungkulan yan ng mga ulama. Ito yung dalawang uri ng kapintasan na dapat natin maunawaan. Yung dapat ikubli, dapat takpan, at hindi dapat ikubli na at dapat tayong magbigay ng aral para hindi pamarisan.